Wala raw problema sa House Justice Committee ang posibleng pagtestigo ng puganteng si Zaldico sa ihahaing impeachment complaint laban kay PBBM. Pero sa oras na lumutang, handa kaya siyang isuko ang kanyang kalayaan? Yan ang Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos. Bukas daw ang House Committee on Justice sa posibilidad na maging testigo si Contractor Zaldico. Ngunit babala ng chairperson ng komite na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, dapat pa rin itong maging handa sa posibilidad ng pagkakakulong. Kasunod yan ang pahayag ni former Congressman Mike Defensor na bukas ang dating mambabatas na tumistigo si Ko laban sa Pangulo. Sa kabila nito, wala pa rin kumpirmasyon sa kampo ni Ko sa pahayag ni Defensor. I think it's everybody's right to testify, no? For as long as he is willing to appear and to take his oath. Will he be willing to compromise that possibility of being arrested to be able to appear before any investigative body? Matatanda ang isang official complaint na ang nakasampa kay PBBM sa Kamara matapos ang isinumiting reklamo ni Attorney Andre De Jesus na siyang inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay noong January 19. Kabilang sa cited impeachable grounds ng Pangulo ang umano'y pagpapaaresto kay former President Rodrigo Duterte, ang umano'y pagiging drug addict ni PBBM at ang anilay pagkakasangkot ng Pangulo sa kickback scheme sa budget insertions at maanumalyang flood control projects. Bukod pa rito, 2 impeachment complaints ang sinubukan pang ihain sa Kamara nitong nakaraang Huwebes mula sa hanay ng bagong alyansang makabayan na pinangunahan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. At isa naman mula sa hanay ni na Defensor at former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Pero hindi ito tinanggap ng Office of the Secretary General dahil out of town daw si Secchen Cheloy Garafil. Paliwanag ni Luistro, lumipad si Garafil patungong Taiwan noong Huwebes upang tumanggap ng isang award at kasabay ng pagbubukas muli ng sesyon sa Lunes ang balik nito sa opisina. Ayon kay Luistro, may posibilidad umanong maibasura ang impeachment complaint na nais ihain ng bayan at ng grupo ni na Defensor dahil nauna nang naipasa sa Office of the Speaker ang reklamong inihain ni De Jesus. Kung pagbabasihan ng umano'y technicality sa impeachment, ito na ang posibleng magsilbing initiated impeachment. Pero paliwanag ni Luistro, magiging iba ang kwento sa pagkakataong magpang-abot ang 3 impeachment complaints na ito sa plenaryo. Ngayon, kung i-transmit nila ng sabay-sabay, at the same time, the 3 impeachment complaints to the Justice Committee, this is my opinion, we will be prompted to consolidate all those 3. At dahil patapos na ang 1-year bar rule sa impeachment case kay Vice Presidente Sara Duterte, handa raw si Luistro at ang 38 miyembro ng kanilang komite sa posibilidad na ang 2 pinakamataas na lider ng bansa ay parehong daraan sa impeachment proceedings. Kahit magulo, and regardless of the survey, we have a mandate that we really have to face. No? This is not a matter of gusto ba namin or ayaw namin. What we should remember, kasama po ito sa aming pinanumpaang tungkulin. Kasabay ng pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Lunes ay ang pagbalik ng 2 grupo sa Office of the Secretary General para ihain din ang kanilang mga impeachment complaint laban kay PBBM. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.